Gemini, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update for first half ng November. Ayan, 2024, November 1 to 15. So if you're interested in private readings, meron tayong promo, 25% discount sa lahat ng tarot reading services ngayong November 2024. So kung gusto nyo magpa-private reading, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Gemini. What's coming sa Gemini? November 1 to 15. Okay, let's see. Bottom of the deck, Ace of Cups. Ooh. This is para siyang ano, pumasok agad sa isip ko, new life. Oo, bagong buhay. Maaring may new beginnings for you. Can be a new relationship. Or merong love offer for some of you. Or a new source of happiness. Uy, yung iba sa inyo, Gemini, merong person na pwedeng merong interest sa inyo, no? Romantically interested sa inyo. You have the Three of Swords, Two of Cups. Okay. So yung iba sa inyo pwedeng pwedeng hindi nyo gusto itong person na may interest sa inyo. Oh my God. Okay, so yung iba kasi sa inyo, Gemini, maaring you have experienced challenges in your past relationship. Kaya parang kahit na merong new person coming in, parang hindi ka rin ganun ka-interesado. I also see betrayal, no? So, pwede kasing merong person na disappointed ka sa taong to dahil maaring yung expectations mo sa kanya, hindi niya na-meet. Okay? Hindi niya nagampanan. This can be your romantic partner. Pwede rin kasing nagkaroon ng third-party situation for some of you. Kaya some of you are heartbroken. Meron kayong iniwan na situation dahil you feel betrayed by this person. Yun nga lang, merong bago. Kaya lang, yung iba sa inyo, hindi kayo interesado doon sa bago. Kasi syempre, 'di ba, you're still healing. Okay, your overall energy, Apprentice of Wands. So parang gusto mo ngayon na mag-explore, gusto mong gumala, gusto mong pumunta sa iba't ibang lugar, gusto mo ng kalayaan. Ganoon naman, 'di ba, yung iba kapag broken-hearted, gusto nila na libangin ang kanilang sarili. Yes, libangin mo ang iyong sarili kasi deserve mo 'yan na malibang. Oo. Challenge, Five of Swords. So, pwede kasing may betrayal talaga sa inyo rito. You feel like parang masyado ka nagtiwala sa isang tao tapos itong taong to sinaktan ka lang. So, ngayon, maraming naapektuhan sa'yo. Pwedeng naapektuhan din yung productivity mo sa trabaho. Siyempre, may tao lang tayo, may mga pagkakataon na yung personal nating buhay nadadala talaga natin sa trabaho at nakaka-apekto sa ating performance sa work, sa business, sa career. Kaya kung may mga pagkakataon ka na mag-enjoy, lumabas, go out with your friends, gawin mo para malibang. You have the Four of Wands. So, this is your opportunity. Maaring meron kang opportunity ngayon to have a new house, no? Pwedeng lilipat ka ng bahay, bibili ng bahay, or meron kang pagde-decorate na gagawin sa bahay. Some of you meron ding may celebration. Maaring meron kang ma-achieve either sa career mo to, or sa business, or personal goal mo na ma-achieve mo, and you're going to celebrate that. Yung iba sa inyo, family celebration to. Maaring
isang family member, yung merong mga achievement, and syempre, um, kasama rin kayo dun sa success na yon. Your blessing is the 10 of Wands. So, kahit na marami kang responsibilities or kailangang gawin, kayang-kaya mo siyang i-handle. Okay? Maari kasing meron kang mga ipinagpaliban na gawin ng mga nakaraan. Tapos, iniisip mo na, uy, kaya ko yan tapusin. Ngayong November, first half. Yes, kaya mo. Okay? And I feel like you're going to keep yourself busy ngayong first half ng November. Especially if you are going through something, going through a painful situation, lalo na kung may betrayal dito, gusto mong ma-divert yung attention mo, which is going to be helpful rin sa'yo para maka-move on at ma-overcome mo yung challenge na yan. So, you have the 7 of Cups for your money, career, finances. So, ano lang to, medyo confused. Oo. Kaya I suggest na pagdating sa trabaho, kapag nasa trabaho ka, kalimutan mo yung muna yung personal mong pinagdadaanan or challenges para mas makapag-focus ka, kasi maapektuhan talaga yung performance mo sa work kapag dala-dala mo doon. May mga kaibigan ka naman that will cheer you up, so sila na yung bahala sa'yo. And also when it comes to making decisions, kung hindi ka pa sigurado, wag mong pasukin, wag ka munang magkaroon ng mga permanent decisions or major decisions in life, kasi confused pa yung iba sa inyo. So, pero kung sigurado ka sa mga gagawin mo, decision mo sa trabaho mo, sa business, sa career mo, then go ahead. Pero kung alam mo na medyo alanganin, i-postpone mo muna. Sa relationship, you have the Hanged One. So, talagang meron ditong pagtigil, okay? So, if you are connecting with someone, pwedeng itong disappointment na to ay dahil hindi siya nagre-reach out sa'yo, parang wala siyang balak makipag-usap, parang binitin ka sa ere, ganyan. Kaya, some of you parang nafo-frustrate, no? And this is the time para makapag-isip-isip ka. Lalo na't walang gumugulo sa isip mo ngayon. Oo, kung hindi ito nakikipag-usap sa'yo. You will soon realize kung ano ba talaga yung purpose ng taong na to sa'yo. Kasi you are going to reassess your situation with this relationship. Kahit anong relationship to, sa family, sa parents, sa friends, sa romantic partner. Okay? So, ngayon, you will gain clarity eventually. Kailangan lang yung okay lang naman ikaw ay kukuha ng ng advice galing sa iba, pero at the end of the day, ikaw pa rin talaga yung mag-decide. The 4th house, yung iba family issues to. 7th house, family and relationships. Venus, love life talaga. So, yan yung main concern ninyo ngayong first half ng November. Connections related sa family, home life, mga connections. And Venus is also the planet of money. So, pwede ring related sa career or business yan. Meron kayong kasing iniiwasan. Alam nyo, harapin nyo na to para matapos na. Yan yung nagbibigay sa inyo ng parang nagbo-block sa inyo to move on, to move forward, kasi iniiwasan mo. 'Di ba ang problema kapag iniwasan mo, hindi yan mabibigyan ng solusyon. Hindi rin siya maaayos. So nandiyan pa rin siya naka-stuck. So you really have to dig deeper, no? Pag-isipan mo kung paano mo to haharapin ng may lakas ng loob. Kasi kapag the moment na hinarap mo na to, ayan yung blockage na mawawala, and you will feel better. You will feel better. It's either ending a relationship, ending a career, 'di ba? Whatever this is na gusto mo nang tapusin, ayusin, harapin mo siya. Okay? Wag mong iwasan. 'Di ba? Gemini, the end of a tough cycle approaches. So matatapos din 'yan. Patapos na.
Confidence is your key to success. Yes, being confident sa sarili mo, meron kang tiwala sa kakayanan mo, you can never go wrong. And you will shine. Gemini. So, focus on yourself because you're going to shine. Ano man tong challenge na to, lakas loob mong harapin dahil malapit na tong matapos. And ito na yung panahon ng iyong pag-angat. Okay? So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye!